Okay. Okay, let's have a quick review. So, basahin natin yung pinag-aralan natin. Maganda po yung lesson last week, yung mga verses from verses 6 to 10. Basahin natin sa English kasi ang ganda pareho, English at Tagalog. Basahin natin to. Just a quick review ng pinag-aralan nating 4 verses last week. And God, Ephesians 2 verses 6 to 10. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For this by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Basahin natin sa Tagalog. At dahil nga sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmamalaki ang sinuman. Nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa ay tinalaga ng Diyos na gawin natin. So meron po akong series of questions. Kailangan lang po na buksan nyo. So I request everyone na buksan ang Bibles ninyo dito sa Ephesians 2, 6 to 10. Kasi nga, kailangan ko ninyo ang sagot dito sa mga verses na to, 6 to 10. Or, kung gusto niyo po, take a screenshot nitong slide natin. Take a screenshot. Kailangan natin ito. Ephesians 2 verses 6 to 10, or open your Bibles. Okay, so let's have some interactions kasi maganda itong diniscuss ni Pastor Alvin last week at magandang i-apply natin sa mga series of scenarios na ipepresent ko sa inyo. Kunin lang nyo po ang sagot dito. Ephesians 2 verses 6 to 10. Okay, ready na po kayo? You had taken the screenshot or opened your Bibles? Okay, unang tanong. Kung ikaw ay inaapi ngayon, minamaliit, binabaliwala, paano makakatulong sa iyo ang katayuan mo ngayon kay Kristo? Doon po sa verses na yon, ano ang maisasagot nyo dito? Anyone po? Let's have some quick interactions. Ito ang senaryo, inaapi ka ngayon, minamaliit, binabaliwala. According to Ephesians 2, 6 to 10. Sino makakapag-encourage sa'yo sa katanungang ito, scenario? Inaapi, binabaliwala. Anyone po? Let's have some interactions. Quick review. Alin doon sa mga verses na yun ang ma-apply natin sa scenario ito? Wala. Pastor, yun pong yung, yung hindi mapapantay ang kasaganaan ng biyaya niya. Yeah.
We are recipient of His grace. Kaya kahit anong sabihin sa'yo, kahit anong pang-aapi, kahit anong pagmamaliit, we are recipient of His grace. Biyaya, kabaitan, pagmamahal ng Diyos. Yung iba naman po, ano pa? Alin dito sa verse 6 to 10. Verses 6 to 10. Di ba? Maaari din yung verse Pastor, 6. Sige. Sige. Sino yun? Mayang po. Si Mayang. Mayang, Si sige. Mayang po. Mayang, Feeling sige. ko po yung feeling ko po yung sa verse 10, yung nilikha tayo ng Diyos sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Kasi binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan. Yeah. Kahit anong gawin nila sa atin, mabuti at mabuting gagawin natin. Hindi tayo gaganti, sasagot, magagalit. Patuloy ang paggawa ng gawaing mabuti. Itinalaga ng Diyos. Yun nga, verse 10. Thank you, Mayang. Thank you, Lynn. Sino pa po? One more. Okay, ito ang senaryo. Kung ikaw ay inaapi ngayon, minamaliit, binabaliwala, paano ka makakatulong sa iyo ang mga katayuan mo ayon ngayon kay Kristo. Katayuan mo ngayon kay Kristo. Mari din po siguro yung verse 6. Kahit anong gawin nila sa iyo, remember, you are seated with Christ. Sabi dito, kasama ni Kristo. Naghahari tayong kasama niya. Yan, di ba? Kahit anong gawin sa'yo, kahit anong sabihin sa'yo, you are seated with Christ in heavenlies, ruling, kasama niya. Meron pa bang tataas dyan sa ganyang posisyon? Okay? Okay, next question po. Wala kang ganang maglimos sa mga pulubi. Hindi mo alam kung binubudol ka lang? Iniisip mo baka mga scammers lang sila. Alin dun sa mga verses na yun ang ano? Isang tinatamad ka na maglimos kasi hindi mo alam kung totoo nga naglilimos sila. Kailangan nila ng pera, kailangan nila ng tulong, o baka mga scammer sila. Alin sa mga verse na to ang magpapaalala sa'yo? Balik tayo. What about verse 10 din po? Diba? Kasi tinalaga tayo para gumawa tayo ng kabutihan. So, irregardless sa mga sa sitwasyon na yon, verse 10 will always remind us always to do good. Kahit in doubt tayo, hindi sigurado kung lolokohin man lang o lokohin man tayo, dayain man tayo, ang duty natin, ang iniligay sa atin ay gumawa ng kabutihan. Okay? Sige pa, ito pa, mabilis po, mabilis. Number 2, may kapitbahay kang masama ang ugali, chismosa, pakilamera, at palamura. Ikaw na Kristiyano, pumapasok sa isip mo na kaya ka na born again ay dahil hindi ka katulad ng kapitbahay mo. Verse Ano, 9. ano yung verse 9? Ano yung verse 9, Pastor Alvin? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang may pagmamalaki ang sino man. Ayan. Yan, kahit kung ikukumpara mo yung sarili mo sa ibang tao na napakasama, tapos sasabihin mo, ako, na-born again ako kasi hindi ako kamukha nung kapitbahay ko, kamukha ng ibang tao. Ayan po, ang sabi ng verse 9. Hindi nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmamalaki ang sinuman. At saka yung verse 8 din, no, Pastor Alvin, di ba? Dahil sa biyaya ng Diyos naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Sa biyaya ng Diyos. Kaya wala tayong mapagmamalaki. Verses 8 to 9. Number 3 scenario. Sa trabaho, madalas ipinagmamalaki mo na kaya ka naging Kristiyano ay dahil napakamatulungin mo. Balikan natin.
Pinagmamalaki mo, kaya ako Halos naborn same verse din siya. 9 pa din. 8 and 9 pa din. 8 and 9 pa rin, matulungin. Yeah, wala kang maipagmamalaki kaya ka na born again. Oo nga, matulungin ka, maawain, pero hindi pa rin yun ang dahilan bakit ikaw ay na born again. Yan. Number four. Yung kapitbahay mong mayaman, madalas mababa ang tingin sa iyo at maraming comments dahil meron siya na wala ka. So minamaliit ka ng kapitbahay mong mayaman. Marami siyang wala ka. Ikaw ba maiinggit o anong makukuha mo dito sa Ephesians 2:6-10 na magpapagaan ng iyong loob? Hindi ka mainggit, hindi sasama loob mo. Minamaliit ka. Balikan Kaya natin. na. Sagot po yung iba. Sagot po kayo kasi si Pastor Alvin sasagutin ito lahat. Alin dito? Minamaliit ka ng kapitbahay mo. Pag nakita mo sa English, mabilis siya makikita eh. Oh, yan, ganyan sa inyo. Ano rin po, Immeasurable. Pastor? Ano yun? Yung verses 6 din po. Verse 6 po. And God Yan. raised us up with Christ. So, kung binababa ka, tinataas ka naman po ng Panginoon. Yan. So wala kahit anong pinta sa'yo, di ba? Kahit anong pang-aapi sa'yo. Kahit anong sabihin nyo, ako po ay naghaharing kasama ni Kristo. I'm seated with Christ in the heavenly realms. Sa Tagalog nga, di ba? Binuhay tayo ng Diyos kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya. So you are ruling with Christ. How beautiful is that? Anong klaseng pintas pang-aapi ang makaapekto sa'yo? Okay, number 5. Pwede rin dun yung verse 7 po. Yung immeasurable grace. Hindi masukat kasaganahan ni Lord yung meron tayo. Yes. Yon. Yung kapitbahay mong mayaman, mayaman siya. Pero ikaw punong-puno ka ng grasya. Tama. Number 5. Ito. Tuwang-tuwa ka dahil ang galing ng evangelism team sa church ninyo. Marami silang nadala sa church dahil ang galing nilang mag-evangelize. Ano magpapaalala sa iyo? Magaling yung evangelism team nyo, ang galing nilang mag-evangelize. Kaya, ang galing ng evangelism team namin, ang galing nila, sisipag. Marami silang nadala sa church dahil sa evangelism team namin. Ano ang sa palagay niyo? Balik tayo dito. Anong ma-apply natin dito? Magaling ang evangelism team nyo. Sila ang nagdala ng mga tao sa church. Kaya maraming na born again dahil sa evangelism team. Anyone? Ayan po. Siguro pala, sino Verse 9. may sasagot? Meron pa? Anyone po? Magaling Verse 10. Verse 8 pa rin po. Verse Verse 8. 9 po. Verse 9. Verse 10. Ano yan? Verse? Sino yung verse Verse 10. 10. Verse 10? Oo. Pwede rin, pero yun nga, kasi nga, hindi na born again ng mga tao dahil magaling nga evangelism team nyo. Kasi nga, ito po ang sabi sa verse 8. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Yan. So, paalalaan po natin yung mga nadala natin sa church na bahagi na natin ng ebanghelyo, sila po ay ang Diyos pa rin ang nagdulot ng kanilang kaligtasan, nagbukas ng kanilang puso, nagpalambot, nagbukas ng kanilang mga spiritual eyes. So lagi pong galing sa Diyos yun. So
Although masipag ang evangelism team, pero kung hindi gumalaw ang Diyos, wala pa ring bisa ang kanilang ah, mga ginawa. Okay. Number 6. Maikli ang pasensya mo. Ah, kung yung iba ay napakaraming pagkakamali. Compared sa kanila, mas kokonti naman ang pagkakamali mo, kaya ayaw mo na silang pakisamahan. Tingin mo, mas kokonti yung pagkakamali mo, yung iba maraming pagkakamali. Ayaw mo na ngayon sumama sa kanila. Yun po, Pastor. Ano yan? Anong verse? Verse 9 po. Yeah, hindi nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmamalaki ang sinuman. Yes. Okay, may iba pa, may ibang sagot. At pwede rin yung 8 nga dahil naligtas naman tayo dahil kaloob ito ng Diyos. Regardless sa dami o kaunti ng ating pagkakamali. Beautiful. Verse 7, tingnan natin. Eto, magandang testo sa inyo. Yung pastor mo tuwing may kailangan sa church, ikaw ang laging unang tinatawag para tumulong. Kaya madalas, nagtatago ka na lang. Verse 10 po. Verse 10. Oo, kasi nga, regardless kung lagi ikaw ang tinatawag, sabi kasi ng verse 10 itinalagas tayo na gumawa tayo ng mabuti. Yun. So, kung ang lahat ng gawain sa church naman ay makukonsider natin talagang yan po ay mabubuting gawa. So, kung inuutusan tayo lagi, tignan natin, paalalahanin natin ang verse 10. Yun ang talagang tungkulin ng mga naligtas na. Gumawa, 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 gumawa ng mabuti, mabuti, mabuti. One after the other. Hindi po tayo titigil doon. Number 8. Tinatamad ka ng umaten ng prayer meetings dahil yung mga kasama mo doon hindi kasing galing mong mag-pray. Tinatamad ka ng umaten ng prayer meetings. Kasi ikaw magaling ka mag-pray, yung kasama mo hindi eh. Alin dito sa verse na to? Pwede rin yung verse 9, no? Wala kang maipagmamalaki talaga. Kaya ka magaling mag-pray kasi binigyan ka ng gift ng Panginoon. Naligtas ka. Binigyan ka ng grasya, binigyan ka ng tulong. So wala ka talaga maipagmamalaki. Dapat, ganon yung mga sitwasyon na yon magpapaalala sa iyo na even in the area of prayers, singing, worship, o anuman, ikaw ay binigyan din ng lahat ng iyong talento, skills ay galing din sa Panginoon. Okay, lastly, meron pang dag, Pastor Alvin? Kala ko may dadagdag. Parang verse 3 Verse 3, tinatamad kang mag-attend ng prayer meeting dahil yung mga kasama mo hindi kasing galing. Tingnan natin yung verse 3. Ang totoo. Verse 3? May verse 3 ba? Wala po din yung verse 3, Pastor. Sorry po. Yan. Sige, lastly, okay, nasa bus ka at may nadinig kang nag-uusap at ang sabi, mga hopeless at mga kawawa, mga born again, boring maging Kristiyano. Very discouraged ka at nahihiya ka na ngayon dahil isa kang born again Christian. Apektuhan ka ng comments na nadinig mo. Hopeless daw. Boring ang mga born again. Alin dito ang magpapaalala sa'yo?
Tulungan na natin. Yung verse 6 po, di ba? Sa 7 din po. Oo, ginawa tayo para maipakita niya sa lahat darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya. Amazing grace. Ang biyaya ng Diyos. At saka kahit anong sabihin nila, boring, hopeless, isipin mo, yung verse 6, paano ako magiging hopeless? Boring ang buhay ko. I am ruling with Christ. I am seated with Christ in the heavenly realm. Or, kasama ako ni Kristong naghahari. Okay. So, maganda po yan na inaano natin yung mga bagay na pinapag-aralan natin para yung mga sitwasyon na yon ay mai-apply natin. Lahat naman po ito ay na-apply natin sa buhay natin. Okay. I think that's the last one, 9. Okay. Ngayong gabi po, itutuloy natin ngayon from 6 to 10 to. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay Ephesians 2:11-15. So mamamangha kayo ngayong gabi kung paano pinagbuklod ni Kristo ang mga taong naghiwa-hiwalay, nagpapaligsahan, nagyayabangan, minamaliit ang iba. Okay, so itong book of Ephesians ay i-address ang divisions, yung mga pride, mga arrogance. Mamamangha tayo ngayong gabi kung paano tayo pinagbuklod ni Kristo. Ephesians 2:11-15. So buksan natin po ngayon dyan. Ephesians 2:11-15. Himayin natin unti-unti. So nandito po tayo sa 11. Ang sabi, alalahanin ninyo ang kalagayan ninyo noon bilang mga hindi Hudyo. Pinanganak kayong hindi mga Hudyo. At sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil hindi kayo katulad nila na mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito ay nasa laman lamang. So pinapaalala ni Paul yung mga dati nating sitwasyon. Na kasi po ganito ang category nung araw. At talaga naman po, ang unang pinili ng Diyos ay ang mga Hudyo. Kasi nga, sila ang gagamitin niya para sa kanila manggagaling kasi, sa kanila magmumula ang mga pahayag ng Diyos, ang kanyang mga utos. So sila talaga ang pinili. Pero hindi naman po hindi sinabi ng Biblia na wala siya talagang planong i-include ang mga hindi Hudyo o hentil. So lahat po tayo, lahat ng hindi Hudyo ay hentil o Gentiles. So lahat po tayo ay Gentiles. Yun po ay category noon lamang. So mamaya malalaman nyo na regardless na, wala nang importansya kung whether ikaw ay Hudyo, hentil, kung ikaw ay natural born na Hudyo or anuman ang citizenship mo. So pinapaalala lang natin kay Paul ito na noong araw, ito ay nagiging dahilan, nagiging reason na ang mga Hudyo ay nagiging mapagmataas, arrogant sila. Kasi sila ang unang pinili ng Diyos, the oracles of God, promises of God, laws of God, ay sa kanila muna ibinigay. Pinili sila at maraming pangakong ibinigay sa kanila. Ngayon, binanggit po dito yung pagtuli. So, isa yun sa mga inutos ng Panginoon na mga lalaking Hudyo ay kailangan magpatuli. So, hindi natin alam kung yun, pero siguro makikuha natin ang sagot. Bakit kailangan pa? Bakit kailangan pa yung ritual na ganun ang kailangang maging senyales o simbolo or tatak ng Panginoon na ang mga anak niya ay ganun, mga circumcised, at saka bakit mga lalaki lang? Maaari siguro kasi ang mga lalaki ay representative po. Sila po ay nire-represent nila ang lahat ng mga tao. So ang mga lalaki sa isang pamilya ay nire-represent na niya ang pamilya o household or tribo. So yun po ang pinili ng Diyos, ginawa ng Diyos. Pero malalaman natin na yung physical na circumcision na require niya ngayon ay meron pang ibang klaseng circumcision siyang hinanap. Kasi yung mga taong yon na
physically circumcised, hindi naman po sila ay naging faithful. Kahit ipinahiwatig na ng Diyos, pinili ko kayo, para sa akin kayo. Ako ang inyong Diyos. Ako ang pagsilbihan nyo. Ako lamang ang tawagin ninyo. Ako lamang ang sambahin ninyo. Sundin ninyo ang mga inuutos ko. Despite that, the ownership, tatak, seal, hindi pa rin sila naging faithful. Kaya ang sabi ng Diyos doon sa Deuteronomy 10:16, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong ulo. So ano po ang ginagawa sa circumcision? Physical circumcision po, kasi pag yung foreskin hindi naalis, hindi po nakalabas fully yung pong organ ng lalaki. So maaari isang dahilan yon para ma-expose ang nakatago, para maalis ang nagkukuble. Maaaring iyon po ay isang analogy na ginamit ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, ang hinahanap ng Panginoon, hindi lamang physical circumcision. Ang sabi dito, verse 16, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso. Alisin ang mga bagay na bumabalot sa ating puso. Kaya hindi na-expose ang tunay na kondisyon ng ating puso. Ito nga, malalaman natin itong verse 16. Ang isang mangyayari pagka tinuli natin ang ating puso, yung pong spiritual circumcision na sinasabi ay maaalis ang katigasan ng ulo. Burahin ko lang po yung mga drawing. Yan po. Di ba, ano natin po dito sa ano? So, circumcision of the heart involves removing our disobedience. Katigasan ng ulo. Karaniwan po kasi simbolo yan. Pag sinabing matigas ang ulo, ayaw sumunod. O ang hirap turuan. Ang hirap bigyan ng mga leksyon, mga aralin. Ganun din po ang sinasabi sa Deuteronomy 36. Makikita natin, ipinahiwatig ng Diyos that He's only requiring physical circumcision, kundi spiritual circumcision. Kasi basahin po natin, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. Okay, physical circumcision po, ginagawa ng mga tao yon. Pero ito, spiritual circumcision, malinaw na sinasabi sa atin ng Deuteronomy is done by God. Basahin po natin, ang linaw na sinasabi, tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso. Aalisin ang balot para ma-expose. Aalisin ang mga balot na nagdudulot ng kasalanan, pagsuway, kayabangan. Para sa, ang sabi dito, upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at kaluluwa mo upang ikaw ay mabuhay. And look at this po, ang ganda po ng sinasabi. Pag ikaw ay circumcised in the heart spiritually at ikaw ay nababalot na ngayon na ang puso mo ay naka-expose na sa iyo, alam mo na ang nilalaman ng puso mo, ang sabi dito, pati ang puso ng iyong binhi. Ayan po, ang linaw po sinabi. Tutuliin ng Diyos ang iyong puso at ang puso ng inyong binhi. That means even your descendants, yung mga next generation mo. Ngayon, maaaring magtanong kayo, bakit po may mga anak ng pastor, mga anak po ng mga naglingkod sa church, na mga naging subail, mga naging iba ang buhay? Yan po ay hindi naman, ay kakaunti po ang ganyang nangyari. Pero the majority po talaga, karaniwan po, it's common na nangyayari pag ang isang tao po ay sumunod, naging Kristiyano, mananampalataya, yun po ay naipapasa sa mga next generation nila. Kaya nga sinasabi dito, hindi naman po automatic na mga anak nila ay babaguhin na ng Diyos. Kaya ang sinabi, importante na ikaw ay natuli ang iyong puso. Ibig sabihin, nawala ang kasamaan, katigasan ng ulo, kayabangan, pagmamataas.
Yun ay napalitan ng pag-ibig sa Panginoon, pagsunod sa Kanya. Kaya po ang tendency, kaya importante po talaga na ang mga ama sa tahanan ay talagang mananampalataya, sumusunod sa Panginoon. Kasi po, most likely, karamihan ng mangyayari po ay ganon ang mangyayari din sa mga anak. So ano pa po ang pinapaniwalaan natin ngayon? Sinasamba natin ngayon, um, kung sino ang Diyos na pinagsisilbihan natin ngayon, yun po ay maipapasa at dapat nating maipasa sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya ang mangyayari po, ang puso din nila ay masisircumcise. Yan naman po ay Old Testament. Ano naman po ang sinasabi ng New Testament? Colossians 2:11. Ang sabi na naman, dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, tinuli na kayo. Again, it's not referring to the physical circumcision. Ang pagtutuli na ito ay hindi physical. Malinaw na. Kundi espiritual. Ang pag-alis ng masasamang hilig ng laman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. So, when you have a relationship with Jesus Christ, pag sinurrender mo ang buhay mo kay Kristo, suddenly po, circumcision will begin. Marami ng foreskin, mga skin na tatanggalin yon. Ang kaibahan po ng physical circumcision and spiritual circumcision is, although po ang physical circumcision, it will only happen once, and it's permanent. Permanent na po yan eh. Ang physical circumcision is continuous. Yan ay patuloy na inaalis, circumcise, pinuputol ang mga nasa puso natin na masama. Hindi kaaya-aya sa Panginoon. Mga kayabangan, pagmamataas. Okay? Sabi dito, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. So sa Deuteronomy, ang sabi, ang nagtutuli ang Diyos. Ngayon, pag ikaw pala ay may relasyon kay Jesus, He will begin to circumcise your hearts. Okay, yan po ay patuloy. Kaya nga, ang ating pong pagbabago ay patuloy. At hindi na tayo bumabalik sa nakaraan kasi nga ang puso natin sinircumcise na eh. Imposible po na isang taong na circumcised na in the hearts, truly converted, truly regenerated, truly have a relationship with Jesus Christ, truly understand the gospel, truly understand, naintindihan ang pagkamatay ni Kristo, naintindihan niya ang kanyang dating buhay, naintindihan niya ang kapatawarang ibinigay sa kanya ng Diyos, it's impossible po na tumalikod pa siya. Kaya nga po binibigyan tayo ng kasigurahan sa ating kaligtasan. Kung totoo ang kaligtasan at ang pagbabago, hindi na po tatalikod ang taong iyon. Okay, so meron po kayong question about spiritual circumcisions. It's done in the heart. God is looking for that and He is the one doing that. And ito nga pinadali ng Colossians. Wala ka ng mga ritual, wala ka ng gagawin. The moment you have a relationship with Jesus Christ, sabi, you will experience and He will cause circumcisions in the heart. Spiritual circumcision. Maaalis sa mga bagay na kadiliman sa ating buhay. Unti-unti tayong babaguhin. Kaya ang gagawin natin, magsisilbi, mamahalin at mamahalin, susundin at susundin. Lahat po yun ay mag-i-increase ang level. Hindi mababawasan at hindi na natin iiwanan. So again po, this is emphasizing a relationship with Jesus Christ. Kasi on our own, you cannot change your life. Kasi nga, tanikala tayo ng kasalanan, prisionero tayo ng kasalanan. Someone has to free us. And no one can free us, only Christ, Jesus Christ, who can free us. Our freedom is in Christ. Kaya again po, let's thankful for Jesus Christ, His work, His sacrifice, and His continuous work in us
Pinapangalagaan tayo, binabantayan tayo, at nililinis tayo. Tuloy po natin yung ating pong mga main verses tonight. Ang sabi, alalahanin nyo rin na noon ay hindi nyo pakilala si Kristo. Again, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel at hindi sakop ng mga kasunduan ng Diyos na batay sa mga pangako niya. Namumuhay kayo sa mundong ito ng walang pag-asa at walang Diyos. Madalas po sinasabi ng Biblia, pinapaalala ng Biblia or nire-recall ng Biblia or inuutusan tayo ng Biblia na alalahanin natin yung pinanggalingan natin. Alalahanin natin yung katayuan natin noon. Hindi ibig sabihin ay bumalik tayo. Kasi importante po na minsan wag nating kalimutan ng pinanggalingan natin para lalo nating ma-appreciate ang ating current or present situation or stand before God, and that is through Jesus Christ. Kaya madalas, ang dami mong verses after verses reminding us of our past so we can appreciate what Christ has done for us. Minsan kasi pag nakalimutan natin yung kung saan natin pinanggalingan, yung putik na dumi natin noon na nag-enjoy tayo, pagkatapos nilinis tayo ng Panginoon, it's always remember, we have, nire-remind tayo yung ating pinanggalingan. Sa Old Testament po, madalas nire-remind ng Panginoon yung mga Israelites. Ako ang nagpalaya sa inyo. Ganito ang sitwasyon ninyo nung kayo pa ay nasa Ehipto. Ganon kayo ang mga tanikala sa inyo. The scripture is wanting us to remember those things, not to go back, but to appreciate the grace, the amazing grace of God, the compassion, the mercy, the forgiveness of God. Again, Colossians is telling us the same thing. Alalahanin ninyo noon. Hindi nyo pakilala si Kristo. Ngayon, dito po sa sa verse 12 na ito, alamin natin o maaaring makita nyo alin ang mga apat na bagay na sitwasyon natin noon nung wala pa tayo kay Kristo o hindi pa natin kilala si Kristo. Ano mga sitwasyon natin noon? Walang pag-asa po, Pastor. Walang pag-asa? Oo, tama yan. Nakita kagad. Sino yun? Hindi ko nakita yung pangalan. Ako po, Pastor. Gino po. Gino, yon. Nakalagay nga dito. Tama, Gino. Nakalagay dito. Walang pag-asa. Okay? Walang pag-asa. Ano pa? This is your life. Yung buhay natin bago kay Kristo. Walang pag-asa? According to this verse 12. Ano yung susunod na walang pag-asa? Walang Diyos. Walang Diyos. Ibig sabihin, hindi natin kilala ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos, kaisa-isang Diyos. Walang pag-asa, walang Diyos. Ano pa po? What about po, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel? Ano po ang tawag sa hindi ka mamamayan doon sa bansang nandoon ka? Pero hindi ka talagang born again, natural born or hindi ka Alien. Hindi. Yun. Tama. Alien. Anong tawag sa Tagalog? Anong alien sa Tagalog? Dayuhan. Dayuhan. Ayan po ang sabi, hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel. Mga ano lang tayo noon, mga dayuhan sa mundong ito. Wala tayong pong identity. Although Filipino, Chinese, Japanese, o kung ano man tayo. Pero citizens of this earth. Pero spiritual citizenship, wala. Hindi kayo kabilang sa mga mamamayan ng Israel. At ano pa, yung isa pa po. Hindi sakop ng kasunduan ng Yan! Diyos batay sa pangako. Sino po yon? Si Matt? Invited po ni Brother Gino, si Nonong Diazis. Nonong, thank you. Thank you, Nonong. Okay, hindi kayo, yon.
O sa mga mamamayan ng Israel, hindi sakop na mga kasunduan ng Diyos batay sa pangako niya. So we're not part of the covenant. Ang covenant ng Panginoon ay ibinigay niya, nakasalalay yan sa pangako niya. So before Christ, wala tayo. Wala tayong citizenship, spiritual citizenship. Wala tayo nung blessing na binigay sa mga Hudyo, sa mga Israel. Okay, walang pag-asa at walang Diyos. So makita niyo po ito, and ang summary, nung wala kayo kay Kristo, dayuhan ka lang. Hindi ka kasama sa kasunduan na pinangako ng Diyos. Walang pag-asa, walang Diyos. At isipin niyo naman, ngayon, ang mga na kay Kristo ay kasama na sa mga pinangakuan, binigyan ng covenant, binigyan ng tipan ng Panginoon. Kaya yung ipinangako sa mga Hudyo na napakaganda ay kasama na rin natin po, nagbe-benefit na tayo doon. Meron na tayong pag-asa at meron na tayong Diyos. Marami tayong sinambang Diyos noon na hindi Diyos. Maraming mga binigyan natin ng importansya na wala palang maidudulot sa ating eternity. Binigyan lang tayo ng panandaliang kaligayahan. So again po, look at this. Ang nagawa natin kay Kristo, meron ka na pong identity. Ang identity na yan ay you belong to the family of God. Hindi ka na dayuhan. You belong to the citizenship of heaven. And whatever God has promised to the nation of Israel, sino po makakaalala sa inyo? Marami po yan. Napakaraming pinangako ng Panginoon sa bansang Israel, sa mga Hudyo. Who can recall some of them? I will bless. Sino mong papala sa bayang Israel, pagpapalain din po ng Diyos. Yes. Pinangako ng Panginoon, I will make you a great nation. So we belong to a great nation. Kaya kita nyo naman ang nation ng Israel, kahit matitigas pa ulo nila, no one can sa kanila. Hindi mo talaga sila pwedeng talunin, lusubin, or gapiin. God will give them a name. God would bless them. God will bless their generation. And God will be their God. God will be their... ang magmimaari sa kanila ay Diyos. Sila ay magiging banal na bansa. Sila ay mga saserdote. God will live with them. Napakarami pong pangako ng Panginoon. I will make them a great nation. I will bless them, their generations after generation. Kaya nga po, ito ang dati natin. Alalahanin niyo noon na hindi niyo pa kilala si Kristo. Wala tayong benepisyo, spiritual benefit. Although we're enjoying the world. Pero look at this po, ang sitwasyon natin ngayon. Ngunit, ganda pagka may ngunit, kayo ngayon ay na kay Kristo na. Malayo kayo sa Diyos. Noon sa Diyos, pero ngayon. Ganda nito, ngunit at saka pero. Ngunit kayo ngayon ay na kay Kristo na, malayo kayo noon sa Diyos. Pero ngayon ay malapit na kayo sa Diyos sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. This is something po na maaaring hindi natin nabigyan ng importansya noon. Ang dahilan pala, bakit malapit tayo sa Diyos, na tayong mga mananampalataya ngayon na kay Kristo ay dahil sa dugo ni Kristo. This is something profound, napakalaki po. Isipin natin, namnamin nyo, it's not more than anything else, mga biyaya, mga blessings na pakikipag-isa natin kay Kristo, the main reason po, ang sinasabi ng Ephesians 2,
Verse 13. Malapit na kayo sa Kanya, sa Diyos, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. If now this will make things more clear to you that the death, sacrifice, the blood of Jesus Christ was the main reason why we have been reconciled to God. Malapit na tayo sa Kanya ngayon. Okay? So himayin natin, bakit dugo ni Kristo ang naglapit sa atin? Sagutin natin ngayon ang tanong, paano tayo napalapit sa Diyos sa pamagitan ng dugo ni Kristo? Papaano? And ang mga tanong po dyan, ang mga tanong na ito, ang mga sagot po ay scripture din ang magbibigay sa atin. Okay? So ang dugo ni Kristo. Let's study ano ang mga nagawa, benepisyo, blessing ng dugo ni Kristo. Okay. So, pag sinabi po ng Biblia na dugo ni Kristo, it pertains, hindi lamang po yung dugong pumatak, it pertains or address His death, kamatayan niya. So, pag sinabing dugo, hindi lamang nasugatan siya, tumulo yung dugo, kundi namatay. Ang kamatayan ni Kristo ang naging dahilan bakit tayo nakalapit na ngayon sa Diyos o malapit na tayo sa Diyos. Number 1, binayaran ang parusa ng kasalanan. Ang parusa ng kasalanan natin, kaparusahan ng bawat isa sa atin ay walang hanggang kapahamakan. Pero ang sabi dito, ang dugo ni Kristo ay kumakatawan sa kanyang kamatayan sa krus. Ayon sa Isaiah 59:2, ang kasalanan ay lumikha ng pagitan sa pagitan ng tao at ang Diyos. Ang kasalanan ang naghiwalay sa atin sa ating relasyon sa Diyos, sa ating pagiging malapit sa Kanya. Noon, nasira, napalayo tayo sa Diyos sa kasalanan. Basahin po natin dito. Ang sabi dito, ang dugo ni Kristo ang nagbayad ng utang ng ating kasalanan. Kaya natanggal na ang hadlang. Nawala na po yun, yung hinire-require sa ating pabayaran ng ating kasalanan na hindi naman natin kayang bayaran. Kaya nga po sa mata ng Diyos, tayo po ay bayad. Bayad na. Wala na tayong pagbabayaran pa. Again, bakit? Dahil sa dugo ni Kristo, namatay siya. He died for our sins. Sins was the reason why we got separated from God. But the death of Jesus Christ, His blood, reconciled us to God. Binayaran ang parusa ng kasalanan natin. Number 2, nagdulot ng kapatawaran. Siyempre, pag binayaran ang kasalanan natin, ano ang susunod na matatanggap natin? Kapatawaran ng Diyos. Ephesians 1:7, sa Kanya tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng mga kasalanan. Yun po, the source of our forgiveness is through the blood, because of the blood, dahil sa Kanyang dugo. Sa dugo, hindi natin pwedeng maaliitin, baliwalain ang kapatawaran tinanggap natin. God did just extend forgiveness, hindi naawa sa atin, kung hindi pinagbayaran ng dugo ni Kristo. Kaya nga sabi sa Hebrews 9:22, walang dugo, walang kapatawaran. Merong dugo, kaya tayo nagkaroon ng kapatawaran. Hindi natin dugo. Hindi dugo ng kahit nino man. Dugo ni Kristo. Basahin po natin Ephesians 1:7 again. Sa Kanya tayo ay may katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. It's not the miracles. It's not anything else. His blood. Ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pangatlong dahilan, bakit ang dugo ang naglapit sa atin sa Panginoon? Nag-reconcile, nagkasundo, napagkasundo tayo at ang Diyos. Remember, sabi po ng Biblia, tayo po ay kaaway. We were God's enemies.
Ang dugo ni Kristo ang nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng makasalanang tao at ang banal na Diyos. Ayun po ang linaw. Bakit malayo? Bakit nalayo tayo sa Diyos? At bakit namumuhi sa atin ang Diyos? At bakit napakalaki ng pagitan? Kasi He's a holy God at tayo ay makasalanan. Cannot go exist anywhere, anytime, any brief moment. God would not allow any sin to come near or to be in His presence. Ang dugo ni Kristo nagdala ng kapayapaan sa pagitan ng makasalanang tao at ang banal na Diyos. Colossians 1:19-20. Ang sabi, sapagkat ikinalugod ng Diyos na manirahan sa Kanya ng buong kapuspusan at sa pamamagitan niya ay pakikasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Okay, so we have been reconciled to God through the death and the sacrifice of Jesus Christ or through His blood. Na-reconcile po tayo. Not for anything else, not wealth, power, fame. It's the blood of Jesus Christ. Number 4, binuksan ang daan papunta sa Diyos. This was expressed po nung namatay si Kristo. Ano po ang nangyari? Anong sinabi ng malinaw ng Biblia? May tabing, hadlang sa pagitan natin at ang Diyos nung mamatay si Kristo. Before Christ, ang ating pong kapatawaran, ang ating paglapit sa Diyos ay through yung pong mga templo. Mayroong mga sacerdote nun, mga pare, na lumalapit sa Diyos on our behalf. Kailangan pa mayroong tigapamagitan. Mayroong pa mga tao. So we cannot just do it. Anytime we want, wala tayong karapatan. And we're not acceptable. Kaya ang sabi ang nangyari nung namatay si Jesus, Matthew 27:51, ang tabing sa templo ay napunit mula sa itaas hanggang baba. Ano ang sinisimbolize po noon? We can now enter the presence of God. How beautiful is that? Nawala na po yung mga ritual, yung mga ceremonial na kailangan gawin natin bago tayo makalapit sa Panginoon. So salamat at nabubuhay na tayo dito sa ating bagong tipan. The New Testament believers. We can approach God. Wala na pong tabing. Yun po ang pinaka-simbolo nung napunit po, yung tabing. Hebrews 10:19-20, ang sabi dito, mayroon na tayong kalayaang pumasok sa banal, Holy of Holies, sa pamamagitan, again, ng dugo ni Jesus, sa pamamagitan ng bagong buhay, sa pamamagitan ng bagong buhay na daan. Again, it's the blood of Christ that pave way so we can be reconciled to God. We can walk closely with God. Kaya napalapit tayo sa Diyos. Number 5, ginawa tayong bahagi ng pamilya ng Diyos. Ang dugo ni Kristo ay hindi lamang nagligtas, kundi nag-adapt sa atin bilang mga anak ng Diyos. Diba? Sinabi, ang mga tumanggap lamang sa Kanya ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito pong Ephesians 2:19, pupuntahan natin to later. Pero ito, basahin na natin ngayon. Ang sabi, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at mga taga-ibang bansa, kundi mga kapwa mamamayan ng banal at mga kasambahay ng Diyos. We have been adopted. Mga dayuhan tayo noon. Okay? So, ang simbolismo ng dugo, basahin natin, sa lumang tipan, ang dugo ng mga hayop sa mga handog ay pansamantala lamang na sumasaklaw sa kasalanan. Ngunit ang dugo ni Kristo, kaya nga po yung mga animal sacrifices nila noon is just covering. It's not for forgiveness, complete cleansing, temporary lang po yon. Pero,
Ngunit ang dugo ni Kristo, according to 1 Peter 1:18 to 19, is perfect. Walang dungis. Kaya we needed a Savior who is perfect. And no one else will qualify aside from Jesus Christ. Perfect sacrifice. Perfect Savior. Ilang beses lang at para sa lahat. Yung pong sacrifice noon before Jesus Christ, they have to repeat that over and over again. Kaya nga po, ang sacrifice ni Kristo according to Hebrews 10:10, isang beses lang at para sa lahat. Isang beses lang. He completed it. It's final, finish, finito. Wala nang hahanapin pa. Wala nang kailangan pa. So in Christ, the sacrifice, the punishment that is due to us ay nabayaran na, nawala na. Wala na po. Kung meron kang relasyon kay Jesus, bayad, completely, paid in full. Wala nang hahanapin sa'yo. Without Christ, then, kaya nga po, ang punishment na wala kay Kristo ay forever punishment. Because nothing in human can satisfy the anger of God. Because of the sins committed. Kay Kristo, siya ay perfect, siya lamang ang naging dahilan bakit nawala ang puot ng Diyos. God has been propitiated, the anger, the wrath of God. At ang sabi pa ng Hebrews 9:12, kumpleto at pangmatagalan is forever. No one, God would never require anything from you again if your relationship with Christ, the Christ who paid in full the penalty of your sins. How beautiful po. Nakikita niyo po ang dahilan bakit pinagbuklod at pinag-reconcile tayo sa ating Diyos. No one else can do this. And no one else will qualify. And no one else will be acceptable to God except a perfect, sinless Savior. And that is Christ. So ano po ang conclusion? Ang dugo ni Kristo ay ang presyo na binayad upang tayo ay matubos, mapatawad, mabalik sa relasyon sa Diyos. Ito ay hindi lamang naglinis ng ating kasalanan, kundi nagbukas ng permanenteng daan para tayo ay lumapit ng may pagtitiwala sa trono ng Diyos. Hebrews 4:16. Sa madaling salita, ang dugo ni Kristo ay ang tulay na nag-ugnay sa atin na malayo dahil sa kasalanan papunta sa Diyos. Siya ang naging tulay para tayo maugnay uli sa Diyos at papunta sa Diyos na banal at matuwid. Sa pamamagitan nito, tayo ay naging malapit, mahal, tinanggap bilang mga anak ng Diyos. Again, only through Jesus Christ. How beautiful our Savior. Kaya nga po, itong pinapag-aralan natin, kung talagang, if you will analyze, pagmumuni-muniin natin, you would appreciate the vastness, the beauty, the depth, the height, the extent of the works of Christ. Kaya nga po, you will be eternally grateful to Jesus Christ, the only Savior of the world. His blood, His sacrifice. Let's go back to our main verse, main scripture. Let's read verse 14. At sa pamamagitan ng kamatayan niya, pinagkasundo niya tayo. Pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo sa pamamagitan ng paggiba sa pader na naghihiwalay sa atin. So meron palang pader na nagiba. Yung pader na yon ang naghihiwalay sa atin. Sino sa atin ang pinaghiwalay?
tayo at ang mga Hudyo, merong big difference. Yung difference na yon ay yung pader. Pero yung pader na yon ay giniba sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus. Okay. Ngayon, sagutin muna natin, ano yung pader? Ano yung pader na naghiwalay, yung pader na giniba? Alinaw po dyan. Ang sabi, pader na naghihiwalay sa atin, giniba. Meron palang pader sa atin between us and ang mga Hudyo. Alamin natin, ang pader na naghihiwalay. Meaning yung pamamagitan na pamaniwala mo kay Jesus Christ. Yun ba yung pader? Kuya Nonoy? Alamin natin yung... Sino may sagot? Pastor, Yung ano po, yung law in the Old Testament, the Old Covenant. yes. Yeah, yun din ba sagot mo, Cha? Opo. Yung ano po, covenant po ni Lord, ni God kay Abraham, na sila lang po yung chosen people niya. Okay. Oh. Tingnan natin. Tingnan natin. Maring yan nga ang sagot. So meron silang law na wala tayo. Yun ang naging pader. Tingnan natin. Spiritual na pader, ang kautusan. You are correct. The law. Meron silang Mosaic law. Kautusan ni Moses na lumikha ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Kaya po yung mga Mosaic law, wala na tayong pagkakataon para basahin natin, isa-isahin natin yon. Binigay doon yun sa mga Hudyo. Dietary laws, mga tuntunin sa pagkain. Kaya po, meron silang mahigpit yung requirement nila sa pagkain. Hindi lahat makakain nila. Isang halimbawa nun, bawal kumain ng baboy. Meron silang dietary laws, Mosaic laws. Meron silang ceremonial laws, mga ritual. Isa nga yung pagtutuli, pag-aalay, pagdiriwang. Marami silang mga festivals. Meron silang purity laws, mga batas ng kalinisan. Isang maganda nito, siguro maalala natin, Pastor Alvin, di ba? Yung tungkol sa mag-asawa, ang higpit pala noon, pagka ang asawa mo ay merong monthly period, hindi mo pwedeng tabihan, hindi mo pwedeng lapitan. So, consider as talaga unclean. Unclean, oo. Yung inupaan niya, hindi mo pwede upuan. Yung hinigaan niya, hindi mo pwede higaan. Hindi. Pero ngayon, hindi na, no? Hindi na. Kasi nga, isipin mo, ibinigay sa kanila yun eh. Saka parang ina-isolate po noon yung mga tao na may mga ganong period, naka-isolate po talaga sila. Oo. At Kaya tinitreat sila as unclean person po talaga. ang hirap, no? Ang hirap ng mga babae noon, no? Gano'ng katagal ba yon? Usually po, inaabot po siya ng 1 to 2 weeks. 2 weeks. Sa kanila pong yung custom and tradition, umabot po talaga ng 2 weeks yung cleansing ng mga babae. Ganon. Pero ngayon, ganun ba katagal talaga ang monthly period? Hindi daw po. Sister Leslie? Sister Leslie. Iba-iba po, Pastor. Ako po, 2 days lang po ako mag-period eh. Pinaka-last na po yung 3 days. Yung sa iba po, sobrang tagal po. Tapos masakit. Meron pang mga diba? Dysmenorrhea pa po. Saka yung tawag doon, yung irregular. May irregular pa po. Ang higpit no, no? Opo, Pastor. Ang higpit noon. Pero ngayon, hindi na nire-require sa atin yun. Biro mo, no, for 2 weeks, kung halimbawa 2 weeks, hindi ka pwedeng lapitan ng asawa mo, hindi ka pwedeng lapitan ng mga anak mo. Wala, no? Isolated ka for 2 weeks and that's monthly. Ang higpit, no? Salamat sa
sa ating katayuan ngayon sa New Testament. Even Sabbath po. Kaya nga yung Sabbath, yan po ay, ito malinaw na malinaw, binigay sa mga Israelites po yan. Hindi yan ibinigay sa atin ngayon. So, ipinagpipilitan pa natin na gawin natin yung ginagawa nila noon ay isipin po natin. Kaya nga po paderian noon magkaiba tayo. Iba ang application, iba ang mga tao na pinagbigyan yan. Okay? Tuloy natin. Ang mga batas na ito ay gumawa ng pader. Meron sila Kaya nga nahiwalay sila by law at saka yung sarili nilang pag-iisip. Kaya ang sabi ng mga Hudyo, sila daw ay malinis at banal. Ang mga hentil ay marumi at makasalanan. Ayun ang tingin nila. Hindi sila maaaring makisama o kumain na magkasama na walang paglabag sa kautusan. Kaya po ang tindi nung yung hope we can discuss that one day, yung pong babaeng nagdugo siya ng bleeding for 12 years. Biro mo 12 years siyang nagdurusa sa ganun, nagdurugo. Biro mo 12 years siyang walang kasama because of those strict laws na yun. At ngayon po, yung pader na yun, itong pader na to, ginibana ni Jesus. Totoo ba yun? Sige, basahin natin. Tuloy natin sinasabi ng main verse natin. Ang sabi, ang pader na giniba niya ay ang kautusan. So tama po yung mga sagot nyo. Ang pader na giniba niya ay mga kautusan. Yung mga kautusan na yun. Kasama ang mga utos, mga tuntunin nito. Ginawa niya ito para pag-isahin ang mga Hudyo at hindi Hudyo. Nang ganoon ay magkasundo na ang dalawa. Hindi naman po nag-away, naggigera o nagpapatayan. Kaya lang po yung spiritual pride o yung spiritual condition naghihiwalay sa atin. Kaya kaya matindi po yung pader. And ngayon, I'm not sure. Ano pa to, di ba, Pastor Alvin? Yung pagka pumunta ka doon, merong separation pa rin ng ang Gentile, di ba? Doon sa Israel, hindi kayo pwede pang magsamang Opo, meron May pa. section na ngayon, para sa mga Jews, may section na para sa mga Gentiles. yes. Kaya ngayon panahon po nila, Paul, di ba? Nakita po niya si Peter. Kinaway po niya siya kasi parang hindi pa niyo pinakikita ko ng mga hintil. Kasi si Paul, di ba, tinawag po siya para sa mga Gentiles. Para pumaligtas din po sila. Kaya po, talaga may parang merong pagkakahiwalay yung hintil at Jews. Na sa kanila, tinutuloy pa nila, no? Papo, meron pa rin po ngayon. May nakahiwalay doon sa may templo doon paano nila nire-reconcile to Ephesians 2 verse 15? Ang pader ay ginibana. And yet, they're still insisting. Nagkaroon pa rin, may separation pa rin. Meron pa rin po naman talaga. Para ang Christianity po sa Israel nasa pa lang pa din po pala yun. Nasa 3 to 6% pa lang din po talaga ang Christianity. Until now, they are living in Judaism po talaga. They are living in law pa rin po up to now. Tapos iba, Buddhism. Pero mostly, mga Judaism po pa rin yung mga ngayon, Israelite. Yeah. Pero diba, sa maikling panahon lang po yun, sinasabi po sa Romans ibabalik din po talaga ng Panginoon. Mabubuksan din po yung mata nila. At bago mangyari yon, ibabalik pa nila yung animal sacrifice. Antindi talaga, no? Antindi na mga panliliyang lang ng mga taong, ito ang lilaw-linaw na sinasabi. Yeah. Tapos na yun Giniba na yung pader na yun. So sa atin, hindi na natin ina-apply yun. Hindi po ba ngayon, they are building the temple na naman po. Yun nga, ibabalik, di ba? I-restore yung sacrifice. Parang ang laking sampal, ang laking blasphemy, yung pang
uh, sampal sa Panginoong Hesus na pinagbayaran na niya eh. Tapos gagawa ka pa ng paraan para pagbayaran mo. Mag-sacrifice ka pa. What are you saying? What Jesus Christ has done is not enough. Parang no, ang laking pag-aalipusta, pagpambabastos, hindi ko anong mga description sa na ginawa nila kay Jesus na pinagbayaran na lahat, giniba na ang pader. At paano giniba ni Kristo ang pader? Tignan natin. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, binuwag ang paghihiwalay. Si Kristo tinupad ang kautusan. Yun pala. So, tinupad niya lahat perfectly, ang lahat ng kautusan, and that will pave way na para magiba yung pader. Basahin natin Matthew 5:17. Huwag ninyong isipin, Jesus Christ speaking, na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at ang isinulat ng mga propeta. Narito ako upang tuparin ang mga ito. Again, Matthew 5:17. How can they reconcile this? Naparito ako, natupad na eh. And yet, they would restore. So sa atin po, it's the fulfillment. Tapos na po yung mga laws na yun. Kaya hindi na po sa atin applicable yung mga ritual, mga cleansing, mga kung ano-ano pang mga laws na yon. Although we are living po, sinusunod natin yung mga laws regarding morality, yung mga tamang pamumuhay. Pero yung mga batas na yon ay hindi na. Kaya po, naging simple na eh. And yet, hindi pa natin matupad lahat. Hindi pa natin matupad yung simple na lang na pinapagawa sa atin ng Panginoon. So again po, yan po ang naggiba ng pader between us and the Jews. Jesus Christ again. So they cannot brag over us. Hindi nila pwede magyabangan, Hudyo ako, kayo hentil lang. And then we can remind her, hey, Matthew 5:17 at saka yung binasa natin kanina. Ephesians 2:11-15. Wala na tayong pader. Wala ka nang maipagmamalaki. Okay? Gumawa ng isang bagong tao. Ito na po. Ang ganda ng Ephesians 2:15-16. Ginawa ni Kristo ang mga Hudyo at Hintil na isang bagong tao. Ano na po? Church, iglesia. There's no more distinction between Jews and Gentiles. Tayo po ay simbahan, church, iglesia. Yan po ang binbagong pinakikitunguan na ating Diyos ngayon, the church. Kaya makikita nyo po ang importansya ng simbahan, church. So no Christian can be an island or siyang mag-isa. It's no longer Jew or Gentiles. Church na po. Sa church ang kinakausap ng Diyos. Church ang kanyang pinagbilinan. Church ang kanyang babalikan. Kukunin muli. Kukunin niya. Kaya ngayon, ang category na po, it's no longer Jews or Gentiles. Ang category, ikaw ba ay na kay Kristo o wala kay Kristo? Two categories. Two groups. Nothing else. Are you with Christ or are you not in Christ? Kaya, nakita niyo mo, pasimple ng pasimple. Ang dati nun, ang hirap-hirap. Ngayon, ang dali-dali ng tandaan. Even the commandments, all sinamarize na rin ni Jesus Christ. Dalawa na lang. Doon na daw nakapaloob. Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. And yet, di pa rin magawa.
Talaga pong nakikita natin ang katwiran ng tao. Paano pa ako susunod yan eh? Ang dami. Hindi ko matandaan kung ano, bawat kilos ko, ang pananamit ko, ang gupit ko, ang kakainin ko, ang paliligo ko, ang pag-aasawa ko, ang pamilya ko, ang mga anak ko. Ang dami po ang laws. And yet, nung sinimplify, dalawa na lang, hindi pa rin masunod. So, it's not hindi dun sa ano talaga yung batas, kung hindi yung katigasan ng puso ng tao. Talaga pong rebellious ang tao. Ang galing po ng Galatians. Ang Galatians po, 3:28, ang sabi, wala ng Hudyo o Grego. Wala ng alipin o malaya. Wala ng lalaki at babae. Sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Distinction po yun, hindi naalis yung kasarian. Magkaiba pa rin po ang kasarian at magkaiba ang role. So marami pong binabaligtad at pinipilay itong Galatians 3:28. Ang sabi, pwede nang gawin ng babae ang lahat ng ginagawa ng lalaki. Pwede na ang lahat ng posisyon ng lalaki ay pwede na ang babae. Pwede na ang lahat gawin. Hindi naman po yun ang sinakop ng Galatians 3:28. Yung poong salvation, yung relationship kay Jesus, pare-pareho na po ang babae at lalaki. Jews or Gentiles, Greek. Pero magkaiba pa rin po ang roles, magkaiba pa rin ang kasarian. Kaya ang Galatians po ay binaboy, binaluktot, tinwist, kung anong klaseng ginamit yan para suwayin ang maraming utos ng Diyos. Minsan yun po yung ginagamit pastor ng iba para pwede naman pala ang pastora tumayo eh. Wala na to pagkakaiba't lalaki babae eh. Yun nga yung sinasabi ko, yung role, di ba? Sinasabi nila yung role ng lalaki, pwede na yung role ng babae. Kasi sabi dito, wala ng lalaki, walang babae. Kayong lahat. Pero katayuan po kasi natin yan kay Lord eh, di ba? Katayuan natin yan kay Kristo. Yun po yung sinasabi ni Paul dyan. Pare-parehas tayo. Oo, yung katayuan natin, yan, yung salvation natin, paglapit natin yan, lahat ay pare-pareho na tayo. But hindi inalis ng Diyos ang role, ang kasarian. Di ba? Hindi pa rin niya pwedeng ang lalaki, pwede na maging babae kasi wala na pa ng lalaki, wala ng babae. Yung po ang kailangan mapag-aralan natin ng tamang konteksto, ma-apply natin. Maganda nga po kaya importante talaga ang Bible studies kasi ito magagamit sa atin na parang linlangin or dayain tayo. Sinasabi nila na sayo, mga ano pa kayo, kung anong hindi pwedeng gawin. Ito ang sinasabi ng Galatians 3:28. Pwede na ang lahat. Sabi, wala nang alipin. Lahat ay malaya. Again, makikita po natin ang importansya ng pag-aaral ng salita ng Panginoon kasi talagang nahihimay ng tama. So, ang resulta, dati mga Hudyo, sila lang ang malapit sa Diyos. Mga Hentil, malayo sa Diyos. May pader sa pagitan. Ngayon, sa pamamagitan ni Kristo, Hudyo at Hentil, parehong malapit sa Diyos. Iisang katawan, Ephesians 2:16. Iisang espiritu, Ephesians 2:18. Iisang pamilya ng Diyos, Ephesians 2:19. 2:16, 2:18, 2:19. Yun po ang sinasabing iisa na lang tayo ngayon. Tama ang sinabi ni Pastor Alvin, katayuan natin sa Panginoon. Conclusion, ang pader ay ang mga ritual at seremonyal na kautusan na pumipigil sa mga Hentil na lumapit sa Diyos at lumikha ng pagkakaiba sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Si Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ay giniba ang pader na legal at spiritual na paghihiwalay. Nag-unite ang mga Hudyo at mga Hentil sa isang bagong komunidad. Nagbukas ng pantay na access para sa lahat na lumapit sa Diyos. Sa madaling salita, wala nang mas malapit, wala nang mas malayo.
Lahat tayo ay pantay-pantay na may access sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. It's all because of Him. So ano pong sagot natin? So namangha ba kayo? Namangha ba kayo kung paano tayo pinagbuklod ni Kristo? Ephesians 2:11 to 15. If Yes. hindi pa kayo namangha, no? Yes, it's a big yes. Tama, Pastor Alvin. Big yes. Mamamangha ka talaga. And not anything else, yung dugo niya. Napaka precious ng dugo ni Jesus. Okay. I'll stop there po. And then give you opportunities to ask questions. I think has a question o Pastor Alvin, meron ka madadagdag o sino pang may gustong magdagdag? Yes po. Parang nakita ko po dito talagang ang point po ng lahat ng ito para ay ipinapaalala po sa atin ni Paul na there is really no other way para ma-reconcile po tayo sa Diyos. At wala na ring ibang paraan para ma-reconcile tayo sa isa't isa, kundi sa pamamagitan lamang po ni Kristo. Yeah. Si Jesus po talaga ang dahilan para magkaroon ng kaayusan sa pamilya man ito, sa bansa, even inside the church. Si Christ, ang Panginoong Hesus po ang tanging paraan ng Diyos para po tayo makalapit sa Ama. Yeah. Yes. Kaya isang mga alis dito, no, Pastor Alvin, isang mga alis talaga dito. There should not be any spiritual pride. Wala ka mapagmamalaking, mas malapit ako sa Diyos. Una akong tinawag ng Diyos. Kasi ang linaw pong sinabi, pare-pareho access natin, pare-pareho ang level. Pare-pareho ang tingin sa... Talagang tinuturuan po tayo dito ng kapakumbabaan. Doon pa lang, simula pa lang, kung babalikan natin, di ba, nakaraan, yung wala tayong mapagmamayabang, unti-unti, tinuturuan talaga tayo ng Diyos maging mababang loob para, maging ma-reconcile po tayo. Kasi, hindi natin pa pwedeng pagmalaki yung darating mo, achievements mo, kapangyarihan na meron ka. Without Jesus, outside kay Christ, sira po tayo bagsak tayo, makasalanan tayo. Correct. And it's all because of Jesus, na-reconcile po tayo sa Diyos. Yeah, kaya siya talaga ang bida, siya ang lahat, siya ang sentro, siya ang lahat ng pasalamat, lahat ng papuri ay sa kanya. Nothing inas. Ganon din po to, kung nagkaroon po ng hidwaan noon o yung pagitan noon between Gentiles and Jews, mga Hudyo, wag natin pahintulutan po na maging ganyan din ang tingin natin sa mga hindi mananampalataya o hindi mga Christians. There should not be any pride or maging tayo mapagmataas. Pinili ako ng Diyos. Ako ngayon niligtas. Ikaw ay hindi. Ikaw ay hindi Kristiyano. Marami akong blessing. Mas malapit ako sa Diyos. Hindi po, kasi hindi natin alam. Dapat tutulungan natin sila at ibabahagi na natin para sila din ay makalapit sa ating Panginoon. Kasi nga ang access ay pare-pareho na. Wala nang, hindi na mahirap. All we need to do is to believe. Okay po, a question po. Sige, Pastor Alvin, may dagdag ka pa. May dagdag ka pa. Sino nagsasalita? Okay na po, Pastor. Okay na. Kayo po, meron pa kayong question? Po sila dyan. Question po. Sabi ng Panginoong Hesus, ang posible sa tao ay posible sa Diyos. Yeah, oo. Kaya siya ang gagawa lahat ng paraan no? Kaya lahat ng galing sa kanya. Kasi nga, wala tayong solusyon sa ating dilema. Kaligtasan natin, kaya siya na ang gumawa. Siya na ang nagpadala. Anak na niya. Lahat-lahat. All we needed to do po, ang gagawin lang natin ay maniwala at tanggapin. Again po, before we end po, questions.
Sana po naging malinaw po sa lahat. Ang katahimikan ay nagpapahiwatig ng pagkakalinaw ng ating pong pinag-aralan ngayong gabi. Ang naitaas po natin, ang itataas natin at patuloy natin itataas ang ating Panginoong Hesukristo. Okay. Kung wala na po, let's ask Lynn to close us in prayer. Si Lynn ang naatasang. Po. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, O God. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa topic ngayong gabi, Panginoon. Lord, we thank you for the life of everyone, Panginoon, na nandito sa Bible study ngayong gabi, O God. Salamat po sa pagkakataon na kami ay nakapakinig muli ng iyong salita, and as we can continue to study the book of Ephesians, O God. Lord, salamat po sa buhay ni Pastor Noel and even Pastor Alvin, O God, na patuloy kaming pinangungunahan sa bawat pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, at patuloy kaming pinapastol, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace. Tunay, Panginoon, na wala kaming maipagmamalaki, O God, because we are asking for your help, O God, to live in a way that reflects this newfound status in Christ. Lord, we thank you that we are not defined by our past, but by your grace. Yeah. Help us to walk in the fullness of your identity as your children and to live out the purpose you have in our lives. Kapag nakakaramdam kami, Panginoon, ng kakulangan, remind us, Lord, that you have equipped us for the work you have prepared. Fill us with your Holy Spirit and the courage to carry out your will, O God. Sa pagtatapos po namin ngayong gabi, O God, naway bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at kalinawan sa totoong katayuan namin sa iyo, Panginoon. Yeah. Maraming salamat po. It is truly your grace alone, Panginoon. Kaya kami ay napabilang sa iyong kaharian at matatawag na iyong mga anak. Give us all a good rest tonight, O God, and bukas panibagong araw na puno ng lakas, full of hope and blessing, O God, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, you know the desires of our heart, O God. Marami po kaming pangangailangan. The church, DOCC, O God, maraming salamat po that kahit malayo kami sa Pampanga and dito, O God, talagang niloob mo, Panginoon, na magkaroon ng simbahan, Panginoon, na meron kaming matatawag na church, our home church, O God, na nawa po ay patuloy niyo pong patatagin at despite sa mga challenges na pinagdadaanan namin, Panginoon, ay may we continue to be encouragement to everyone and kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po sa gabing ito, O God. Lahat po ng ito ay pinabalik namin at pinasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Thanks, Lynn.